Yes po, no, totoo, no, at patuloy nating nararamdaman ito, no. Hindi lamang ngayong panahon na ito, almost every year napapansin natin ang patuloy na pag-init ng panahon at epekto nito pwedeng maapektuhan ng ating kalusugan dahil may mga sakit na maaring makuha mula sa direct exposure sa sun, and of course may mga sakit din na mas nakikita natin lalong-lalo na pag ganitong panahon ng tag-init. So, ano po ba ang mga sakit na pwedeng makuha natin if ever may direct exposure po tayo sa sunlight, Dokar? Yes po, ang pinakauna nating pinapangambahan, of course, with the direct exposure sa sun, or extreme temperature, yung tinatawag nating heat exhaustion, or yung worst part niya is yung heat stroke, no? Lubhang delikado itong part na ito dahil maaaring maging sanhi ito ng pagkamatay, no? Although yun ang pinaka-common na madali nating ma-direct link with high temperature, no? Nandiyan pa rin yung mga other diseases natin, no, na nakikita naman natin whole year round. Nandiyan ang dengue fever, no? Nandiyan din ang mga skin diseases, no, sore eyes, no. So ito yung mga nakikita natin na tuwing panahon ng summer or tag-init dito sa atin sa bansa. Medyo may nakikita tayong mas madaming kaso kumpara sa regular weather natin. Okay. Unahin natin na yung sinasabi mo na heat stroke. So, papaano ito, or in case mayroong tao na ma-heat stroke, ano ang kung dapat gagawin, Dokar? Yes po, no. Ang dalawang stages po ito, or dalawang tinitingnan natin, no. Kapag sobra ang exposure natin sa heat, of course, ang tendency ng katawan natin ay palamigin yung ating katawan, no. So kung hindi umuubra yung mga regular mechanisms natin tulad ng pagpapawis, no, yun yung pinaka thermoregulatory defense natin, no, para mapababa yung temperature natin, humahantong tayo sa tinatawag na heat exhaustion, no. So madalas makikita natin ito yung mga nagka-cramps, no, mga nauuhaw na ng husto, no, at kapag nagpatuloy ang exposure sa direct heat or extreme temperature natin, doon na pumapasok yung pinapangambahan nating heat stroke, no. Paano ma-differentiate itong heat stroke na ito, no? Simple lamang, no. Pag ang normal na response ng katawan natin, tulad na yung pagpapawis, ay hindi na umuubra, hindi na natin nakikita sa isang tao, no, unconscious na ito, yun nga, makita natin na nakahiga na, no, or may matinding headache at ganito, mga pagsusuka, no, doon natin possible na ito ay biktima na ng heat stroke. At kung makakakita tayo ng ganito, importante na madala siya sa pinakamalapit na pagamutan or emergency room para mabigyan ng paunang lunas. So, paano ang sa mga tricycle driver natin dito, Dokar? Alam natin, napakainit talaga yung mga trabaho na sa labas po. Ano po ang pwede maipayo nyo sa kanila, Dokar, para maiwasan natin yung heat stroke na sinasabi mo? Yes po. So important na maiwasan lamang natin yung direct exposure, no. So kung may makikita tayong shade, no, mas maganda na doon dapat tayo kumbaga naka-park or nakatambay kung wala namang pasahero or walang ginagawa, no. At kung hindi naman talaga maiwasan, halimbawa nasa isang mahabang biyahe, lalo na kung nakamotor, or yun nga yung mga naka-tricycle natin ng mga kababayan, no. Important na ang mga preventive measures natin nandiyan. Tulad ng mayat-maya ang pag-inom dapat, no? Alam natin 8 to 10 glasses of drinking water ang pinapayo natin, pero at this point in time dapat it should be more than that, more than 12 glasses kung pwede sa buong araw, no? Pangalawa, yung suot natin, no? Importante na hindi nagme-maintain or nagkukulong ng init sa katawan, tulad ng yung mga sublimation, ganyan, no. Actually mas nag-absorb ng heat yon, no. Ang katawan natin mas tendency na mas mabilad yung init sa katawan natin and maghantong sa heat exhaustion. So ang payo natin, mas maganda na medyo maluwang yung cotton, no. So yung daanan ng yung hangin dadaan lamang tagos-tagusan sa suot nating damit. Kung may aring pwedeng maluwang lamang ito,
no? At kung direct exposure din sa sun, pwede importante din ang visor or yung sombrero or kalo, no, cap para protection natin sa direct exposure sa sun. Ang protection sa mata natin, kung maaari, meron tayong mga tinted sunglasses natin para hindi din tatamaan ang ating mata sa direct sun exposure. So, yun po mga common na pwede nating agaran natin pwedeng magawa para maiwasan ang heat exhaustion and heat stroke. Okay, gaano ito ka-delikado, Doc Carl? Yes po, no. So ang heat stroke, no, kung mapapabayaan at hindi makakahabol or makakompensate yung katawan natin sa response na or reaction ng katawan sa ganitong klaseng temperature, maaari pong humantong sa kamatayan itong ganito, no. Kaya siya tinatawag na stroke, no, na nagmimimik ito ng parang stroke, no? Yun ay common na nakita natin, paralisado or worse, nagkokoma, no? Dahil affected ang regular function ng katawan, no? So importante talaga na mapigilan ito, at kung bago pa lang nakita, no, yun nga, pag nakita ng isang bystander, malamig ang katawan, hindi nagpapawis, hindi unconscious, no? Maganda dalhin mo na sa shade, then kung may ambulansya or kung may sasakyan na madadala siya sa pinakamalapit na pagamutan, mas mainam. Okay, yung mga tao na may hypertension, Doc Carl, sila sabi na isa sa mga unang maapektuhan, sila sabing heat stroke sa napakainit na panahon. Bakit po? Tama po yan, no? Yung mga comorbidities, no, yan, yung hypertension, no, particularly, nakaka-trigger kasi ang matinding init ng panahon sa pag-shoot up ng blood pressure natin, no? At kagaya ng mga karaniwang natin nakikita na humahantong sa stroke, no, lalo na yung mga high blood, sila yung mga unang tinatamaan dahil nga kumbaga vulnerable sila or at risk talaga sila dahil sa risk factor ng init ng panahon. Lalo kung hindi iniinom ang kanilang maintenance medication. So dapat din, Doc Carl, I mean yung daming tubig na iinumin ng ating mga taong may mga hypertension, o tama ba 'yan? Yes po, no. Ang tubig natin, no, mas mainam, no, kasi kung titingnan natin ang pathophysiology ng hypertension, ang ugat kasi sumisikip yan at nagiging cause ng hypertension. So kung mag-inom tayo ng tubig, may possibility na mag-dilate or mas lumuwag ang tawag dito, ang blood vessels natin para mag-release ng lamig, no, or ma-dissipate yung init. So isa yun sa mga primary defense natin sa iwas sa stroke. Kasi yung iba, Doc Carl, soft drinks ang ininom kasi makakuha daw na ng kanilang uhaw. Yun po, no? Alam natin yan dito sa atin tayong mga Pinoy, basta matamis, yun ang mas kinakahiligan, no? So at this point in time, we have to balance, no? So kung papipiliin tayo between soft drinks and other drinks, no, mas mainam yung mga may rich in electrolytes, no. Hindi pwedeng puro sugar lamang, no. Ang carbonated drinks natin or soft drinks natin, mataas ang sugar content at maaring hindi maibalik yung fluids dahil mas nakakakos pa ito ng more uhaw, no? Mas mauuhaw ang katawan dahil nga mas marami ang sugar content. So ang gusto natin, yung tinatawag nating isotonic composition. Kung pwede normal water lang, or kung meron yung mga oral rehydration solution natin, yung Orisol na tinatawag, or yung mga sports drink natin, pwede namang din yun, pwede ding alternative, no? Although hindi naman sobrang taas ng kanilang sugar content kumpara sa soft drink. So mas pipiliin na rin natin yan, yung mga sorry sa brand, no, Gatorade, Pocari, no, any inumin na pwede nating inumin. Okay. Yung sinasabi ng mga skin diseases, Doc Carl, ano ba yung most common kapag summer season? Yes po. No, so sa mga bata, ang madalas nakikita natin sa mga clinics yung tinatawag nating impetigo, no? Dahil sa moisture, dahil sa pagpapawis, sa sobrang init, no? So yun makikita natin mga skin bacterial infections, no? At dahil nagpapawis din, maaari tayong tamaan ng mga fungal infections, no? Sa mga singit-singit, yung mga hadhad na tinatawag natin, mga buni, no? Dahil na rin sa epekto ng moisture sa pagpapawis, no? So yan yung mga common skin infections na nakikita natin, and
kung mapapabayaan baka mas maglala into secondary bacterial infections, no? So yun po. Okay. Yung impetigo na sinasabi mo, Dokar, ano po yun? Yun po. Yung mga impetigo po, ito po yung kumbaga sa Tagalog tawag namin dito ano nga yung ano, yung parang kapag titignan mo kasi yung mga bootleg niya, parang may mga golden crust, no? So parang nakalimutan ko yung term, no? Parang kumbaga sa Bisaya ba yung mga narinig ko parang kagid na ang makita, Okay. no? So yun yung mga bacterial skin infection yun, no? So usually multiple siya and then titigas and then minsan nagnanana kaya tinatawag namin golden crust, no? So lalo pag hindi nalilinisan ng mabuti ang isang lesion, pwedeng kumalat sa buong katawan, no? So dahil sa bacterial infection po 'yan. Yung sinasabi nilang bungang araw, Dokar, ano po yun? Yes po, no? So dahil po 'yan sa exposure sa sun, no? So ang defense natin sa skin natin, ang epidermis natin, no? So although alam natin makapal 'yan, may layer na kapag na-direct sa exposure sa sun ay nasusunog or na-wear off. At minsan kapag nawala yung first layer na ito, doon na natin nakikita yung prickly heat, no? Or actually, it's a mild form of sunburn, no? So first degree burn or prickly heat na tinatawag natin or bungang araw, no? At kapag mas na-expose pa, yun yung mas common na nakikita natin, yung mga second degree and third degree burns, yung mga nagbabalat na yung mukha, nagpupula, no? So doon po nagsisimula yan dahil sa direct exposure sa sun. Okay, pero yung sunburn, lalong-lalo na kapag magliligo tayo ng dagat, marami yan, Dokar. Anong dapat natin gagawin para hindi tayo magka-sunburn in case man yun, magligo tayo ng dagat, kay mostly ngayon, maraming pumupunta sa mga beaches. Yes, well, totoo po yan, no? Ito ang tamang panahon na ito yung makikita natin yung mga kababayan natin na pupunta sa pool, mag-outing, no? So, ang kagaya ng payo natin, protective measures pa rin, no? So, kung maaari, yung mga long, tawag dito, yung mga swimsuit natin na covered talaga lahat, yung overall natin, no? At kung di naman maiwasan, gusto talaga mag-expose, gusto mag-bikini or what, na gusto mag-expose ng katawan natin, no? Importante may protection tayo. Andiyan ang ating mga sunscreen or yung mga lotion na pinapahid natin na may SPF, no? Sun protective factor. Hindi naman kailangan mataas, no? As low as 20 to 50, that will be enough. May iba pa na nagte-take 80 to 100, no? Pareho lang 'yan as long as hindi matagal ang exposure sa sun or kung medyo matagal talaga nag-enjoy sa paglalangoy or pag swimming, mag-reapply lang ulit every 30 minutes to 1 hour po. Pero kung halimbawa may sunburn niya talaga, Dokar, ano ang dapat ipahid dyan, i-apply para maiwasan yung mahapdi niyan sa katawan? Yes po. No, so may mga cooling mga gels naman tayo na pwedeng i-apply. Pero actually, technically, pwede naman tayo walang gawin. No? But pinaka-common naman dyan is dapat ma-cool down lang yung ating balat. No? So kahit running water lang, no, that will do. And that will, kumbaga, wala na tayo magagawa kasi ang sunburn kasi technically, ang balat mo is na-damage na because of continuous exposure sa sun. No? So we will wait for the healing process na will take 1 week to 2 weeks or minsan months, depende sa degree of exposure, no? So yun po yung mga ina-advise natin. May mga iba diyan, yung mga aloe vera cream, yan ang mga ano natin or mga tawag dito, yung mga Vaseline gels natin or petroleum, no? So that can help cool the yung ano natin, yung ating mga sunburns kung sakali. Okay, halimbawa, Dokar, may isa pa yung sore eyes na sabi nila. So ano ba ang dapat gagawin para hindi tayo magka-sore eyes kayong summer season na isa sa mga inalala rin po natin, Dokar? Yes po, totoo po yan, no? Ang sore eyes na particularly ang pinaka-common na cause niya is viral, no? So viral infection, no? So pag sinabi ito yung viral, it's contagious or nakakahawa talaga siya, no? So from one person to another, but it requires direct contact, no? So or minsan yung tinatawag nating fomites, no? Halimbawa,
ang isang may sore eyes, hinawakan ko ang mata ko, nahihawak ko sa isang object, tapos may isang tao na makakahawak ulit ito, at may papahid niya rin sa mata niya, yun na po pumapasok yung direct contact transmission natin. No? At pwedeng magka-sore eyes ang isang tao. No? So, since viral po ito, although may shortened immunity lang ito, pwede pong magkaroon ng sore eyes ang dati nang nagka-sore eyes. No? So, kaya po dapat mag-ingat. No? So, ang pinaka-common lang po natin na pwedeng gawin kapag nakakita tayo ng isang nakahalubilo na isang may sore eyes, maghilamos tayo, hugasan mabuti ang kamay, ang muka, at anything na possible na may dalang virus or minsan bacterial na rin, no? Kaya yung ibang sore eyes, mas matindi yung pagmumuta, no? Minsan may secondary bacterial infection na rin ito, no? So, tumatagal naman ito ng 1 week, no? Or to 14 days, yun naman ang common natin na sa sore eyes. At kusa itong gumagaling, no, kapag viral, no. So self-limiting siya. Ang iba, Dokar, nilalagyan daw ng gatas ng nanay, something may binilagay sa mata. Okay ba yan? Or ano ba ang dapat gagawin para mawala, Dokar? According to studies po, actually hindi siya well accepted pa in written studies, no, but in practice may mga nakikita tayo dito, no, at nagwo-work naman sa kanila, no, pero hindi natin ito ipapayo. Pero ang common natin, kung i-dissect natin yung mechanism or yung rationale bakit doon, dahil po sa init ng yung meron sa breast milk, no. Yung iba nga, may iba, ewan ko kung maabot dito sa Luzon, may mga sinasabi yung maanuhan ng ihi, no. So although unhygienic ito, pero again, ang common point po nito is yung warm, no? So, kaysa yun ang mga ilagay natin sa mata natin na pwedeng mag-cause pa ng further irritation, better yet na lukewarm water na lang po ang ipanghilamos natin sa mata natin. Kasi mawawash away niya yung virus, and of course, yung inflammation or yung pamamaga mas masusuden ng warm water po. Okay. Okay, lastly, Dokar, panawagan natin sa lahat ngayon, lalong-lalo na dito sa atin anytime, pwede na grabe ang sikat ng araw at lalong-lalo pa may darating umano na El Nino. So napakainit talaga dito sa atin, Dokar. Yes po, panahon po ng tag-init at pinapayuhan po namin ang lahat na mas mabuti ang prevention is always better than cure, no? And pag sinabi nating prevention, para makaiwas tayo sa mga sakit na nabanggit natin kanina, heat stroke, heat exhaustion, mga sore eyes, mga skin diseases. Importante, healthy ang katawan natin, of course, tama ang tulog, tama ang sustansya ng pagkain na kinakain natin, and of course, stay hydrated. More than the 8 to 10 glasses of water na pinapayo natin should be more than that. Kahit hindi ka pa uhaw, uminom na tayo ng tubig, no? And of course, kung may makita ng mga ganitong heat exhaustion, heat stroke, mas maganda na makapunta sa pinakamalapit na pagamutan or magpa-cool down sa pinaka-shade na lugar. So, yun po. Okay.